Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Wala na ngang nagawa pa itong si PIDEA Chief Lazo Lazon dahil nga umano ay itong si Senator Bato Calvo de la Rosa nang umaksyon at gumalaw dito sa isyong kinakasangkutan nitong si Kuting ng Norte at ang kanyang asawa na ahas ng Malacanang na si Lizatanas Ahas Mags. Dahil isang malaking katanungan, bakit na binura ang pangalan nitong si Kuting ng Norte sa master list ng Pulboronis nang hindi man lang daw umano kumuha ng consent kung ipapabura or whatnot dito kay Calvo de la Rosa. PIDEA Chief Lazon tila ba natameme na lamang doon sa sulok at walang nagawa dito kay Senator Bato de la Rosa dahil nga alam natin na itong si Senator Bato de la Rosa ay sobrang istrikto at tila ba walang kinikilingan at pinoprotektahan dahil alam niya ang katotohanan lamang ang tamang gawin. Hindi nga rin kasi maiwasan na kung iisipin natin mali naman talaga ang ginawa ng PIDEA dahil sabi nga natin na ang tukhang dapat pati ang mga mayayaman o dapat nasa kapangyarihan o nasa pwesto ay natutukhang din, hindi lang puro may hirap. Hindi nga rin maiwasan ng ating mga netizen na magbigay ng kanilang mga hinaing. Sabi nga nila, last chance mo na ito, Bato. Pag hindi mo pinatawag ang PIDEA at DAILG, magkita na lang tayo sa araw ng eleksyon. Team Air po kayo at nag-oath kayo sa bandila ng loyalty, integrity, and courage. Dapat may military na umaklas at mamuno sa pag-aklas ng gobyernong ito at asahan mo na dadagsang mga tao at sasama sa pag-alsa sa kuting government. Sama-sama tayong lahat. Silipin mo, Senator Bato, kung saan nanggaling ang 1.3 tons na pulburon. Sino mga sangkot sa nagpuslit dito sa Pilipinas? Managot ang dapat managot. In fairness, sa small fry na nahuli at doon sa mga na patay sa mga drug operation, dapat maging makatotohanan. Hindi po natin nahayaan na mangyari ang kasamaan sa ating bansa. Magkaisa tayo para sa ikabubuti ng ating bansa. Malaya tayong magsalita at lahat may karapatan tayo dahil bumoto tayo kay Kuting. Si former President Rodrigo Roa Duterte, tunay na matapang yan at mula pa noon, hinahangaan ko yan. Kaya nung tumakbo ng 2016 na nagpagka-presidente, halos 19% kaming mga Pinoy bumoto sa kanya, dun sa Qatar kami bilang absentee voters. Landslide ang panalo ni former President Rodrigo Roa Duterte noon sa halos mga OFW around the world. Pero itong trusty niyang si Bato, mahina to, kaya di namin binoto yan noong 2019 senatorial election. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na magtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban pa.